Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, tuturuan ko kayo paano maghugas ng portable power station. Pero hindi, joke lang. Ito ay video to ay about sa ating waterproof na portable power station, hindi para maghugas. So testingin natin kung gaano siya ka-waterproof. Paliguan natin. Ayan, basahin po natin siya. So portable generator na waterproof. So, ready to sa bagyo. Kahit tapos na yung tagbagyo, ready pa rin natin yung sarili natin. So, kahit umulan, dapat waterproof ang ating portable generator. So, pwede to dalhin kahit saan mga ka-DIY. Lalong-lalo na sa mga emergency situation at walang kuryente, nagbaha. So, pwedeng gamitin itong bagong-bago nating portable generator na waterproof. Ayan. So, sapat na siguro yung pagbabasa natin na yon. Dapat hindi nabasa yung loob niya. Ayan. So, buksan natin mga ka-DIY. So, ayun. Meron nga pala akong nilagay na tissue. So, tuyo naman siya. At kung titingnan natin yung loob, so mukhang safe naman ang ating portable generator. So, ngayon, wala pala tong laman mga ka-DIY. Akala nyo meron, no? So, ipapakita ko sa inyo kung paano magiging portable power station or portable generator itong watertight sealed na box natin na to. Siyempre, dapat pag ginawa natin siyang generator, portable power station, waterproof pa din siya mga ka-DIY. So, ipakita ko sa inyo kung paano sa sobrang daling paraan lang mga ka-DIY. So, ano bang mga kakailanganin natin mga ka-DIY bukod sa ating waterproof case para sa ating portable power station waterproof na to? So, ito, itabi muna natin tong case. Ipapakita ko sa inyo paano mamaya yan. Siyempre, kailangan natin ng battery para sa ating power station. Kung naalala nyo ito, yung ating 100Ah, yung chocolate natin na mukhang chocolate bar na battery mga ka-DIY, lithium iron phosphate na 100Ah, ito yung link, video link kung paano natin to ginawa at binuo mga ka-DIY. Ngayon, kung naalala nyo rin si Menzilla, ayan, so si Menzilla yan, yung 2,200 watt peak, 1,100 yung rated power niya, peak niya is 2,200. Ito rin yung ni-review natin dati mga ka-DIY na pure sine wave inverter. So yan yung dalawang kailangan natin. Ano pa? Ito mga ka-DIY, may binili ako ditong ayan, Tesan, si Tesan. Ano ba to? Extension to na medyo magandang klase mga ka-DIY. Bakit ito yung binili ko? Kasi kailangan ko yung flat. Yan. Mamaya malalaman nyo bakit. At saka ang maganda kasi dito kay Tesan na to, ayan, meron tayong USB output dito. Tapos may Type-C na rin siya. So ang ganda nito, magandang klaseng extension siya mga ka-DIY. Pero choice nyo naman kung ito yung gagamitin nyo or iba. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya sa setup na to. At syempre, para i-charge ang ating power station, kailangan natin ng charger. So ito yung aking smart charger, which is madalas kong ginagamit at nakikita nyo. Or pwede rin bumili kayo nito. Ito is lithium iron phosphate charger. Yes! Ito ay ilang watts nga ba to? Nasa 120 watts ata to mga ka-DIY. 150 watts. 100 to 150 watts ito. So kailangan nyo medyo malakas para ma-charge nyo rin kaagad itong battery na to. Kasi 1,200 watt hours. Tama ba? Oo, kasi 100Ah siya times singasang. Okay, singasang. So 12.8 nominal times 100Ah. So 1,280 watt hour yung ating battery capacity. Tapos ayan, may BMS na yan. Ito nga pala, baka itanong nyo kung ano, active balancer yan na capacitor type. So tinesting ko lang. Okay naman siya, maganda rin, 'di ba? Mga ka-DIY. Yan lang yung dinagdag ko sa battery pack na to. Wala nung ginawa ko siya. 100Ah with BMS. Tapos si Menzilla
Tapos, ayun. Yun lang, mga ka-DIY ang kailangan natin sa build na to. Ipakita ko ngayon kung paano na. So, kinabit ko na si Menzilla. Ayan, positive, negative lang naman yan. Naka-direct nga pala ako sa battery. Hindi ko na pinadaan ng BMS. So, yung BMS, ginamit ko lang siya sa charging. So, sa discharge or direkta ko kinabit yung ating Menzilla sa battery para magamit ko yung maximum output power ni inverter gamit yung battery kasi nalilimit ako dito. Ayoko rin namang isagad mga ka-DIY. Kaya nirekta ko muna. Ngayon, paano ba natin to gagawin generator? Ito na, ipapakita ko na sa inyo. Sobrang dali lang mga ka-DIY. Once nabuo niya na yung battery pack, ito nga pala yung charging input natin na. Itong wire na to, dito lang yan nakakabit. Mga ka-DIY, yung positive sa battery, tapos yung negative, ito nasa may BMS. So, andyan naman yung link. I-share ko ulit yung link kung paano natin ginawa itong battery pack na to. Kasi may ginawa na tayong video niyan dati mga ka-DIY. So, ayan o, di ba? Swak na swak, parang sinukat mga ka-DIY. Ito na yung ating power station, may battery, may inverter, at ito nga, ikakabit ko yung extension na to ni Tesan. So, ito yung reason bakit gusto ko i-splat, kasi para madali siya isalpak dito sa ating inverter. Kasi madali siya ikabit. Ayun o, manipis kasi siya. So, mamamaximize natin yung space. Ayan o, mamamaximize natin yung space. So, ayan. Meron ka ng portable power station na waterproof. So, ganyan lang kadali yung ating power station build. Wala tayong ginawang butas dito sa ating case kasi nga gusto ko siya maging waterproof hanggat maaari. Wala tayong masyadong gagalawin sa ating case. Kasi halimbawa, aakyat ka ng bundok, merong river crossing, may pupuntahan tayong outreach program at kailangan natin ng power. So pwede natin itong gamitin. Once nakatawid na tayo sa ilog o kaya kahit anong baha or sakuna, pwede natin itong gamitin. Bubuksan lang natin at pwede natin siyang i-power on mga ka-DIY. Pwede mong ilabas yung extension ng ganyan. I-on lang natin dito yung inverter. So may voltmeter naman tong inverter na to kaya makikita natin yung voltage ng ating battery. Tapos ayan, naka-on na yung ating extension. Meron din siyang switch. Pero iniiwan ko siyang naka-on kasi nga sa inverter ko naman pinapatay. And then pwede ka na magsaksak dyan mga ka-DIY. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na 220 volts outlet dyan. Ang dami nyo nang may sasaksak dyan mga ka-DIY. At 2 USB at isang type C. So pwedeng nakasuksok lang yan dyan. Kung halimbawang 2 lang naman yung isasaksak mo, testingin natin. Ito, testingin natin yung isaksak yung ating charger. O, di ba? So meron na tayong AC output. Pwede ka na magsaksak ng laptop, electric fan, or kahit anong device na less than 1,100 watts mga ka-DIY. Pwede natin isaksak. O, diba? Ayos na ayos. Sobrang dali lang ng build na to. Ito lang yung medyo matagal gawin yung battery pack. Pero once nagawa mo na yung battery pack, as is na yon, ikakabit mo na lang yung inverter. Yung inverter natin, may fuse naman yan for safety. Sa charging natin, meron tayong BMS, may balancer tayo din sa ating battery pack. Tapos, additionally pala, pwede nyo rin idagdag to, mga ka-DIY. Ito ay COB light, so LED scope light yan. Kung ako tatanungin, gusto ko to dito ilagay. Dito, yan sa gitna. Tapos, may switch naman siyang sarili. Ikakabit na lang natin to rekta dun sa battery.
And then pwede rin natin kabitan ng voltmeter na may capacity meter, ayan, para makita nyo yung stage of charge ng battery. Pero yan, optional naman yan kung gusto nyo lang ikabit mga ka-DIY, kung gusto nyo lang kabitan. Pero kung ako ang gagawa nito at itutuloy ko to at tatapusin ko, dyan ko ilalagay para minimalist design pa din siya mga ka-DIY. So optional nyo na ikabit to. Kasi nga sabi ko, may voltmeter naman yung ating inverter. Ito, may voltmeter siya dito mga ka-DIY. Ayan o, 13.1. Yun nga lang hindi sobrang accurate kasi sa multitester 13.3 volts to eh. So 13.1, medyo off lang siya ng 0.2. Pero kung ayun nga, fast build lang to at saka instant deployment, kailangan nyo kaagad ng portable power station na waterproof at susugod sa bagyo, ayan, tapos na siya kaagad. Pwede nyo nang bitbitin mga ka-DIY. Mabigat nga lang kasi malaki yung battery natin, di ba? At waterproof pa, ready ka na sa bagyo. Ito pala yung charging na ipakita ko sa inyo. So itong smart charger ko, LiPo, sasaksak ko lang to dito. And then magcha-charge na siya. Yun, di ba 13.3? Pero pwedeng hindi ito yung gamitin nyo kasi nga medyo mahal yung smart charger. Nasa 2K ata to. Ito, pwede naman ito yung gamitin nyo mga ka-DIY. So pwede nyo tong lagyan ng XT60 or XT30, palitan nyo na lang yung connector para ikakabit nyo dito sa inyong input ng battery pack. Ganon din naman yung function nito, hindi lang to smart. Regular charger lang siya ng lithium iron phosphate mga ka-DIY. Nakalagay no li ion pero 14.6 to eh. Pang LiPo to mga ka-DIY, lithium iron phosphate. Mali lang yung label niya. So nabibili naman lahat to sa Shopee. Ilalagay ko yung mga link sa video description. So ayun lang mga ka-DIY. Sana nagustuhan nyo yung quick video lang na to. Sana nakapulot kayo ng bagong idea para pwede kayong gumawa ng bagong project. So maraming salamat mga ka-DIY. Thank you for watching.